Hi guys! Andito na tayo sa paglalaba kung paano gagawin. First is segregate the short, t-shirt, and colored. First is white, black, or something blue, something red, ang mga red, pink. Segregate nyo yan. Baka merong makasira yung sa ibang party ng damit. And second is maglalagay tayo ng water, di ba? Water. After ng water, edi powder, yung sabon. Ganito. Di ba? Tapos, unahin nyo talaga yung, yung, sa akin kasi, mahilig ko sa, talaga, unahin ko yung mga decolor, ganito, mga ganyan. Kasi, ang white talaga, minsan, pinababad ko muna sa sa powder kasi, naman talaga para matanggal yung mga, may tawag doon? Mga duming, di ba? Okay, ito lang. Kasi madudumi talaga to. Shout out na nga pala sa mga ma'am at sir ko dito at saka yung pamilya niya kasi mabait sila talaga sa akin. Tingnan mo ha. Imagine niyo guys. Nag-start ako nung August, September, ganyan. As hanggang ngayon, pinagkakatiwalaan talaga na minsan talaga ay dito ako pinapakain. Pero nakakahiya talaga yung dito tayo kumakain, di ba? Para tayong asong palaboy-laboy. Tapos yung mother ni ma'am, kasi ang bait talaga ng mother ni ma'am. Yung gawin ka, papuntahin ka lang dito, tapos pakakainin, tapos paupo-upuin, tapos usap-usap lang kayo. Minsan, bibigyan ka ng pera, nakakahiya talaga ng bibigyan ng pera, wala kang trabaho, ginawa. Kaya minsan hindi ko tinatanggap kasi ayoko naman merong utang na loob sa kanila eh. Gusto ko talaga na yung perang mahahawakan ko at magagamit ko talaga is yung talaga ng pinaghihirapan ko. Kasi ma-feel ko talagang happiness kapag ang pera na ginagamit ko ito, ginagawan ko ng trabaho. Yung hindi lang talaga na upo-upo lang ka dyan, tapos bigyan kang pera, no? Ayoko talaga, hindi ko talaga yun attitude na ganyan. Kasi, sakit sa feelings na. Parang, in-imagine ko talaga na, parang hingi ako ng pera sa ibang tao kasi ayoko naman talaga na ma-feel yun sa na ganyan kasi kailangan ko talaga ng pera pero ayoko talaga na hingi ng pera na hindi ko pinaghirapan kasi nakakahiya. Ano pa kaya masasabi nila sa akin? Inaabuso ko ba sila o ganyan, di ba? So, kailangan talaga na nagtatrabahoan ko kahit binipilit na sa akin, ayoko talaga yung tanggapin kasi nakakahiya talaga, promise. Ganyan talaga ang ugali ko eh. Hindi ako tumatanggap ng mga binibigay or mga like pera kasi ayoko naman na bibigyan ako ng pera tapos wala akong naisukli sa kanila. Pero okay naman siya ng kaya sa mga student kagaya ko, you need to be talaga, yung tawag doon, responsible. You need to be
yung tinatawag nila na kahit hindi ka inuutusan, gagawin mo ang yung trabaho at yung step by step. Kumbaga, yung tawag doon. First, ganyan ang gagawin mo. Yung hindi ka na yung utusan ko pa na, ganito ang gagawin mo, ganito, di ba? Kaya talaga yung, kaya, yung nagustuhan talaga ng amo ko dito, yung ganitong ginagawa ko, yung mahilig talaga ako niya. Pagdating ko dito, hindi na ako uutusan nila kasi alam nila kung ano gagawin ko kasi pagdating ko dito magwawalis agad ako ng surroundings nila then tapos after that na magwawalis ako na yung makikita ko yung sink nila na merong hugasan na pinggan, ganito, mga kaldero. Pinupuntahan ko agad at linilinis yung ano nila kasi kasi nakakahiya talaga na pupunta ka dito tapos tatayo-tayo ka lang, di ba? Yung tapos dyan tawagan ako ni mama o paupuin daw yung tawag na sa akin, dodong daw, dong, Nel, ay ganun, upo muna. Hindi ako, sinasagot ko lang, opo ma'am, pero hindi talaga umupo talaga na upo lang talaga walang trabaho kasi nakahiya. Malaki naman ang binibigay nila sa akin kaya gawin ko ang makakaya ko. Hanggat makakaya ko, gagawin ko ang responsibility ko dito kana hindi ko talaga to sisirain yung trust nila sa akin kasi palagay ko kasi parang tinuturing na akong anak, ganito na parang isa akong part ng bahay nila, di ba? Kaya I tried my best to be maging karapat dapat talaga ako na titiwalaan nila kasi si Sir talaga yung mabait, si Ma'am at si Ma'am naman mabait is yung anak ay yung nila sa dito sa bahay, mabait talaga. Tapos ayun, nakakayakan yung hindi naman siguro na pero nakakayak talaga na malapit na yung kung expectation ko talaga mag-graduate ako ng grade 12, hindi ako dito maka-stay talaga na dito na talaga ako kasi if mag-aaral ako ng kolehiyo, so maghanap din ako ng bago kong lilipatan na maka-workingan, support ni Sir kahit hindi ako bibigyan ng pera basta sila ang magbabayad sa aking pag-aaral. Ang tuition ko okay na sa akin kahit kasi maghanap kahit hindi ako bibigyan ng pera okay lang sa akin kasi nasanayan ko na yung wala akong pera palagi. Pero ginagawan ko ng paraan na kahit nasa school ako, meron akong pera na magagamit ko. Like for example, sa mga project ko, mga gusto kong bilhin na para sa school, hindi na talaga akong humingi ng pera pa. Simula noon pa. Kaya, ang ginagawa ko is yung magtitinda ako ng mga pagkain, mga biscuit, ice candy, kahit ano lang ba kung matitinda ako. Basta masustain ko yung mga kailangan ko sa school. Kasi nakakaya naman hingi ng pera, di ba? Tapos yung time na aalis na siguro ako dito, nakakalungkot kasi namimiss ko sila ni Ma'am, ang bait nila talaga si Sel, si Nanay, yung mga kapatid ni Ma'am, yung pamangkin nila. Tapos siguro
Mamimiss ko rin yung pag-treat nila sa akin kasi hindi ko na mahanap siguro sa iba. Iwan ko. Basta ang babae sila talaga. Kung i-rate ko 1 to 10, nasa 10% talaga sila na mabait talaga. Kahit pa anong mangyari siguro, kahit makaalis mo na ako dito sa kanilang bahay, babalikan ko pa rin sila pagkatapos sa pag-aaral ko. Makaaral ako ng kolehiyo. Babalikan ko lang talaga sila dito. At saka, hindi naman ako makapag-aral ng kolehiyo, maghanap talaga ako ng trabaho ko na to sustain my needs and wants, especially to my mother and father, because matatanda na sila talaga, sila din andun pa sa Negros. Kailangan ko talaga yung kunin sila. At first ko talaga na gagawin is bibili talaga ako ng lupa at bahay. Bibigay ko sa aking mga magulang. I think gagawin ko, my goal is hindi pa ako makaka 25 ganyan. The end of 25, dapat hindi pa ako makadating yung 25. My age is ang age ko pag 25 dapat may bahay na lupa, hindi pa yun makalagpas doon. Kailangan ko may bahay at lupa. Kasi gusto kong ilipat sila nanay sa bukid kasi andun sila sa bukid. Gusto ko na dito sila sa hindi na masyadong bukid. Kahit gusto lang kasi ang sabi ng sabi ng tatay ko, hindi siya alis doon sa lupa natin itirahan namin kasi mamimiss siya daw ang trabaho sa bukid, pag araro, ganyan, mga tanim ng mga fruit crops, mais, at iba pa. Kasi yan talaga ang pinagkukunan namin ng pang weekly, pang araw-araw na kain namin, needs para sa sustain sa aming pagkain, di ba? So, ganyan ang sabi ng magulang ng tatay ko. Kaya if makabili ako ng bahay at lupa, kailangan malaking lupa para namang yung kalahati or 1/4 matataniman ng tatay ko ng mga kung anong gusto niya para hindi naman siya mag-board sa bahay, di ba? At para namang hindi niya makalimutan yung pagtatrabaho doon sa bukid na tapos gusto ko talaga na maangat kami sa kahirapan. Ayoko talaga na ganito. Pero ayokong kalimutan yung ganitong situation, di ba? Kaya para makapanood nito, please subscribe my YouTube channel and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong video na i-upload sa aking channel. At don't forget to like and share para namang matulungan nyo ako, di ba? Keep on watching. Bye-bye!